Noong taong 1127 AD, isang Crusader Knight ang inilibing sa England kasama ang isang misteryosong pulang bagay sa kanyang libingan. Sa kasalukuyan, habang ginagawa ang isang bagong underground transit system, natuklasan ang isang underground na sementeryo na may mga libingan ng maraming Crusader Knights. Ang bahagi ng sementeryo ay nasa ilalim pa ng tubig sa ilog Thames. Ayon sa mga eksperto, ito ang mga knight na umatake sa Egypt sa kanilang pagbabalik sa England. Dumating si Dr. Henry Jekyll sa lugar at inako ang operasyon. Ibinunyag niya na ang archaeological na pagtuklas na ito ay nagtataglay ng lihim na matagal na niyang hinahanap, ang lihim ni Prinsesa Amunet. Si Prinsesa Amunet ay anak ng isang paraon sa sinaunang Egypt. Maganda, mabagsik, at walang kinatatakutan, siya sana ang magmamana ng kaharian ng kanyang ama at sasambahin bilang isang Diyos. Ngunit bago pa man ito maganap, nagkaroon ng anak na lalaki ang paraon, kaya't nagbago ang linya ng tagapagmana. Nadama ni Amunet ang matinding pagkakanulo. Sa kanyang galit at paghihiganti sa kanyang pamilya, gumawa siya ng kasunduan kay Set, ang diyosa ng kamatayan. Ipinagkaloob ni Set kay Amunet ang kapangyarihang patayin ang kanyang pamilya at makapaghiganti. Kapalit nito, tutulong siya sa pagpapalaya kay Set sa mundo gamit ang katawan ng isang mortal na lalaki. Sama-sama nilang gagantay sa mundo at maghahasik ng lagim. Ngunit bago pa man magawa ni Amunet ang kanyang bahagi ng kasunduan, siya ay nahuli ng mga pari ng Egypt. Siya ay sinumpa at binuhay habang iniimbalsamo bilang parusa sa kanyang mga kasalanan. Inilibing siya sa isang lugar na malayo sa Egypt upang hindi siya matagpuan. Sa kasalukuyang panahon sa Iraq, isang US Army Sergeant na si Nick Morton at ang kanyang kasamahang si Corporal Chris Vale ay nagtutungo sa posibleng lugar kung saan nakalibing si Amunet. Ang misyon ay dahil sa bayad ni Dr. Henry para sa kanilang trabaho, ngunit ito'y hindi opisyal at walang pahintulot. Ang lugar na ito ay puno ng mga sundalong rebelde, kaya't nag-aalangan si Chris. Ngunit pinilit siya ni Nick na sumama. Habang nasa gitna ng lugar, sila ay napasabak sa matinding putukan. Wala silang magawa kundi humingi ng airstrike para mapilitang umatras ang mga rebelde. Ang airstrike na ito ang nagbunyag sa libingan ni Amunet, at muntik nang mahulog si Nick sa napakalalim na hukay. Pagkatapos nito, dumating ang kanilang superior na si Colonel Greenway sa lugar. Inakusahan niya sina Nick at Chris na ginagamit ang kanilang posisyon sa militar upang gumawa ng pribadong negosyo at magbenta ng mga anti-gang bagay sa black market. Pinabulaanan naman ito ng dalawa at sinabing narito sila dahil may impormasyon silang nanganganib ang mga taga-nayon sa mga rebelde. Bigla namang dumating ang archaeologist ng army na si Jenny Halsey. Galit na sinampal niya si Nick, at inamin na ilang gabi lamang ang nakalipas, nagkaroon sila ng relasyon sa Baghdad, at ninakaw ni Nick ang kanyang mapa. Nang makita ni Jenny ang hukay sa lupa, nagulat siya. Ang libingan ay mukhang Egyptian, na tila hindi tugma dahil nasa Persian na lupain sila. Ipinaliwanag niya kay Greenway na tungkulin niyang siguruhin ang mga mahahalagang artifacts na maaaring umabot sa halagang bilyon, kaya't magpapasya siyang bumaba sa hukay. Iniutos ni Greenway kina Nick at Chris na samahan si Jenny ngunit binalaan silang lahat na hindi sila maaaring manatili doon ng higit sa 2 oras. Pagbaba sa libingan, napansin ni Nick na may mercury na tumutulo mula sa kisame ng kamera. Ipinaliwanag ni Jenny na naniniwala ang mga taga-Egypt na ang mercury ay nakakapigil sa masasamang espiritu. Sinundan nila ang kanal ng mercury at napunta sila sa isang pangalawang kamera. Habang nagmamasid si Jenny, palihim namang nagnanakaw, nang alahas mula sa mga kalansay si Chris. Napansin ni Jenny na ang mga estatwang bantay ay nakaharap sa pool ng mercury, hindi pa palayo rito, at wala ni anumang paghahanda para sa paglipat ng kaluluwa sa kabilang buhay. Dito, napagtanto nilang kakaiba ang layunin ng libingang ito. Napagtanto ni Jenny na hindi ito isang libingan kundi isang kulungan. Pinaliwanag niya na ang mga kadena na nakatali sa pool ng mercury ay hindi para hilahin ang sinuman palabas, kundi para pigilan ang isang nilalang na makalabas. Bigla na lang silang nakatanggap ng tawag mula kay Greenway sa radyo, sinasabing kailangan nilang umalis agad dahil may paparating na mga rebeldeng sundalo. Ayaw sumuko ni Jenny at iginiit na hindi siya aalis nang hindi nalalaman kung ano ang nasa ilalim ng mercury. Nagkaroon ng pagtatalo sina Chris at Jenny, ngunit napansin ni Nick ang sistema ng mga puli na humahawak sa bagay sa ilalim ng mercury. Binaril niya ito, at unti-unting umangat ang isang sarcophagus. Bigla namang nagsulputan ang mga gagamba mula sa lahat ng direksyon sa kuweba. Isa sa mga ito ay kumagat kay Chris, dahilan para siya'y magalit at magpaputok ng baril.
Sinaway siya ni Nick at sinabing manatiling kalmado dahil hindi naman makamandag ang mga gagamba. Pagkatapos nito, tumingin si Nick sa sarcophagus at biglang nagkaroon ng isang pangitain. Sa pangitaing ito, lumitaw si Amunet at sinabi sa kanya na siya ang nagpalaya sa kanya kaya't siya ang napili niyang maging kasangkapan. Naibalik sa realidad si Nick nang sabihan siya ni Jenny na kailangan nilang dalhin ang sarcophagus. Bagamat natatakot, sinabi niya ito kay Greenway, na tumawag ng helicopter para hakutin ang sarcophagus. Habang itinatakas ito sa ere, napansin ni Nick na ang mga uwak ay umiikot sa paligid ng sarcophagus at sinusundan ito kahit saan ito pumunta. Dumating sina Nick, Chris, Jenny, at Greenway sa isang airstrip habang papalapit ang isang sandstorm. Nilagay nila ang sarcophagus sa eroplano at sumakay papuntang base. Habang nasa eroplano, lalong lumalala ang kondisyon ni Chris, ngunit tila walang nakakapansin dito. Sa loob ng eroplano, sinubukan ni Nick makipag-usap muli kay Jenny. Inamin niya na ninakaw niya ang mapa mula sa kanya, pero totoo raw ang nararamdaman niya para sa kanya. Ngunit hindi ito tinanggap ni Jenny. Ipinaalala niya kay Nick na ang mga bagay na ninanakaw niya at ibinebenta ay mga mahalagang artifact na bahagi ng kanyang pinaghirapang pag-aaral at trabaho. Habang binabasa ni Jenny ang mga inskripsyon sa sarcophagus, ikinwento nito ang kwento ni Amunet. Sa pagbasa niya, nagkaroon ng panibagong pangitain si Nick kung saan nakita niya ang kwento ni Amunet, ngunit sa pagkakataong ito, siya ang lalaking gagamitin ni Amunet upang maibalik si Seth sa mundo. Bigla na lang tumayo si Chris na tila wala sa sarili at pilit binubuksan ang sarcophagus gamit ang isang kutsilyo. Hininto ni Greenway si Chris, ngunit bigla siyang sinaksak nito. Pagkatapos, sinubukan ni Chris saksakin si Nick at ang iba pa, kaya't napilitan si Nick na barilin siya. Bigla namang dumating ang libu-libong uwak na bumangga sa eroplano, dahilan para mabasag ang mga bintana nito at masira ang mga makina. Habang papalapit na sa pagbagsak sa Inglaterra, nagawa ni Nick na lagyan ng parachute si Jenny at itulak siya palabas para maligtas. Samantalang si Nick at ang mga natitirang sundalo sa eroplano ay bumagsak kasama nito, na ikinasawi ng lahat. Matapos ang insidente, dumaan si Jenny sa matinding trauma habang kinikilala niya ang mga labi ng mga nasawi sa pagbagsak ng eroplano. Samantala, sa morgue, isang himala ang nangyari, nagising si Nick sa loob ng body bag. Nagulat siya at litong-lito sa nangyayari. Sa kanyang paglingon, nakita niya si Chris na tila buhay, ngunit nang tanungin niya si Chris kung ano ang nangyayari, sinabi nitong alam na niya ang sagot. Dumating si Jenny kasama ang mga doktor at nagulat nang makita si Nick na buhay. Napag-alaman nilang tanging si Nick lamang ang nakakakita kay Chris. Habang sinusuri ng dalawang opisyal ang lugar ng pagbagsak, nakita nila ang sarcophagus at nang buksan nila ito, lumabas si Amunet. Bigla niyang sinipsip ang buhay ng isa sa mga opisyal, dahilan upang bumalik ang lakas at anyo niya. Ginawa niya ito sa ikalawang opisyal at nalaman na ang mga taong natanggalan ng buhay ay nagiging alipin niya. Samantala, pumunta sina Nick at Jenny sa isang bar upang alamin kung paano nakaligtas si Nick sa pagbagsak ng eroplano, ngunit pareho silang walang paliwanag. Sa gitna ng pag-uusap, nagbigay si Jenny ng teorya. Sinabi niyang may prinsesang Ehipsyana na sinadyang burahin sa kasaysayan, at naniniwala siyang si Amunet iyon. Pinaliwanag niya na ginamit ni Amunet ang isang espesyal na punyal upang dalhin si Seth sa mundo. Ang punyal na ito ay may hiyas sa hawakan, na tinawag nilang Dagger of Seth. Ayon sa mga arkeologo, ang hiyas ay inalis mula sa punyal at ninakaw ng mga crusader, na kalaunan ay inilibing kasama ng isa sa kanilang mga kabalyero. Sinabi ni Jenny na kamakailan lamang natuklasan ang ilang mga libingan ng crusader at naniniwala siyang matatagpuan ang hiyas doon. Idiniin niya na posibleng nagising nila ang isang makapangyarihang puwersa na ikinagalit ng mga Diyos. Habang nagpapaliwanag si Jenny, patuloy na nakikita ni Nick si Chris kahit saan. Sa banyo, nakita niya si Chris sa salamin. Akala niya'y nababaliw na siya, ngunit sinabi ni Chris na pareho silang isinumpa ni Amunet, at maliban na lang kung sundin ni Nick ang plano nito, lalala pa ang sitwasyon para sa kanilang dalawa. Samantala, tinawagan ni Jenny si Dr. Henry at ikinwento ang mga nangyari. Sinabi ni Henry na dalhin niya si Nick sa kanya, ngunit huwag masyadong sabihin ang lahat kay Nick. Paglabas ni Nick sa isang eskinita, biglang dumating si Amunet. Kasama niya ang libu-libong daga na umatake kay Nick, ngunit napagtanto niyang isa lamang itong pangitain. Nang magising sa realidad, nakita niyang nasa gitna siya ng abalang kalsada. Muntik na siyang mabangga ng isang kotse, ngunit nasadyop siya ni Jenny.
Ikinwento niya kay Jenny ang kanyang mga pangitain, at sinabi nitong maaaring tama ang kanyang teorya. Talagang nagalit nila ang mga Diyos. Idinagdag pa ni Jenny na ang kanyang mga sintomas ay maaaring dulot ng mercury poisoning. Naguguluhan si Nick kung bakit bigla na lamang naging seryoso si Jenny at nagsasalita ng mga katotohanan, gayong kanina lamang ay tungkol sa mga Diyos ang usapan nila. Sinabi ni Nick na kailangan niyang makita ang sarcophagus. Sa tingin niya, kapag nakita niya ang kalansay ni Amunet, makukumbansin niyang lahat ng nangyayari ay nasa isip lamang niya. Samantala, si Amunet ay patuloy na sumisipsip ng buhay mula sa iba't ibang lalaki, dahilan upang mas lalo pang bumalik ang kanyang pisikal na anyo. Dumating sina Jenny at Nick sa crash site. Habang pumunta si Jenny sa kinaroroonan ng sarcophagus, napatigil si Nick sa isang malapit na simbahan. Nagkaroon siya ng pangitain kay Amunet at nang bumalik sa realidad, natagpuan niya ang sarili niya sa loob ng simbahan. Nahuli siya ng mga alipin ni Amunet, at sinimulan nito ang ritual upang dalhin si Seth sa mundo. Binuksan ni Amunet ang isang estatwa at inilabas ang Dagger of Seth, ngunit napansin niyang wala ang hiyas sa hawakan nito, dahilan upang siya'y mabahala at magalit. Dumating si Jenny sa simbahan at hinabol siya ni Amunet. Nakipaglaban si Nick sa mga mummies, iniligtas si Jenny, at magkasama silang tumakas. Habang nagmamaneho, ipinaliwanag ni Jenny na naniniwala siyang si Amunet ay nasa isip ni Nick, dahil tila lagi siyang napupunta kung nasaan si Amunet. Hindi ito pinaniniwalaan ni Nick, ngunit bigla niyang napansin na bumalik sila sa simbahan nang hindi niya namamalayan, patunay na nasa isip niya talaga si Amunet. Tumakas silang muli, ngunit hinabol sila ng mga mommy ni Amunet, dahilan upang ma-accident ang sasakyan nila. Dumating si Amunet at nahuli si Nick, ngunit bago niya mapatay si Jenny, dumating ang isang grupo ng kalalakihan na may espesyal na mga armas at iniligtas siya. Nawalan ng malay si Nick nang siya'y pinatulog ng mga ito. Pagmulat niya, nakita niyang nasa isang hindi pamilyar na lugar siya at nakilala si Dr. Henry Jekyll. Inilahad ni Henry na siya ang pinuno ng Prodigium, isang lihim na organisasyon na layuning pigilan ang masasamang supernatural na banta. Napag-alaman din ni Nick na si Henry mismo ay may iniindang masamang kondisyon na kanyang kinokontrol gamit ang isang espesyal na serum. Isiniwalat din na si Jenny ay matagal nang nagtatrabaho para sa Prodigium. Ipinakita ni Henry kay Nick na nahuli nila si Amunet at naghahanda silang punuin ang kanyang mga ugat ng likidong mercury. Ang mercury ay magpapahinto sa kanya at magpaparusa sa kanyang katawan. Habang nagsisimula ng magdusa si Amunet, kinausap niya si Nick at sinabing kapag sinaniban siya ni Seth, magiging immortal siya at magkakaroon ng kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Nilagay ni Amunet si Nick sa kanyang trance, habang ang mercury ay unti-unting nagpapahirap sa kanya. Nagmakaawa si Nick kay Henry na itigil ang proseso, na ikinatuwa naman ni Henry dahil nakita niyang naaapektuhan si Nick. Samantala, natuklasan ng mga tauhan ni Henry ang hiyas ng Dagger of Seth. Sinabi ni Amunet kay Jenny na ang punyal, ang hiyas, at si Nick, na pinili niya, ay magkakasama na ngayon sa iisang lugar. Napagtanto ni Jenny na balak ni Henry na hayaan si Seth na saniban si Nick upang ang Diyos ay magkaroon ng pisikal na anyo, na maaari nilang patayin. Kinompronta ni Jenny si Henry tungkol dito, ngunit sinabi niya na wala ng paraan upang iligtas si Nick dahil isinumpa na siya. Nagalit si Nick at kinuha ang serum ni Henry upang mapilit siyang sumang-ayon sa ibang plano. Gayunpaman, naging sanhi ito ng paglitaw ng masamang anyo ni Henry. Habang tumatakbo sina Jenny at isang gwardya palabas ng kwarto, nagsimula itong magsara upang makulong ang halimaw sa loob, ngunit naiwan si Nick sa loob. Samantala, sinaniban ni Amunet ang isang technician at ginamit ito upang makatakas. Matapos ang matinding labanan, nagawang talunin ni Nick si Mr. Hyde at binigyan siya ng serum, dahilan upang bumalik sa pagiging Dr. Jekyll. Sa galit, nawalan ng malay si Dr. Jekyll nang hampasin ni Nick. Dumating si Jenny at sinabi kay Nick na kailangan nilang pumunta sa libingan ng mga Crusader upang sirain ang hiyas. Kapag nawala ang hiyas, hindi na magaganap ang ritual at mawawala ang sumpa. Habang papunta sa libingan, ginamit ni Amunet ang kanyang mga kapangyarihan upang magdulot ng malawak na sandstorm sa buong London. Napahiwalay sina Nick at Jenny sa isa't isa, at biglang lumitaw si Chris. Sinabi nitong alam niya kung nasaan ang hiyas at dapat siyang sundan ni Nick. Ngunit nalaman ni Nick na nagsisinungaling si Chris, layunin lamang nitong ihatid sila kay Amunet. Samantala, ginamit ni Amunet ang kanyang kapangyarihan upang gawing alipin ang mga bangkay ng mga Crusader Knights.
Tinulungan ng mga ito si Amunet na makuha ang hiyas sa ilalim ng London Underground. Habang inaatake ng mga mummy ni Amunet si Jenny, dumating si Nick upang iligtas siya. Subalit, itinulak sila ng isang mummy sa isang dingding na nagdala sa kanila sa bahagi ng sementeryo na nasa ilalim ng tubig. Muling iniligtas ni Nick si Jenny mula sa mummy, ngunit biglang sumulpat si Amunet at hinatak si Jenny sa tubig. Sumisid si Nick upang iligtas siya ngunit hindi siya nakahinga ng sapat kaya bumalik siya sa ibabaw. Nang bumalik siya sa ilalim, nakita niya ang katawan ni Jenny na nakalutang sa malayo. Papalapit na sana siya nang harangin siya ng mga Crusader mummies, ngunit nagawa niyang takasan ang mga ito. Dinala niya ang katawan ni Jenny sa ibabaw, ngunit huli na, wala na siyang buhay. Lumapit si Amunet kay Nick upang aliwin siya, sinasabing kalimutan na niya si Jenny at tanggapin ang kanyang pagmamahal. Ngunit habang nakatingin si Nick sa kanya, nena si Amunet at pinarusahan siya. Sa gitna ng sagupaan, nakuha ni Nick ang punyal mula kay Amunet. Papalapit na sana siya upang sirain ang hiyas, ngunit pinaalala ni Amunet na kapag sinaniban siya ni Seth, magkakaroon siya ng kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Napagtanto ni Nick na ito lamang ang paraan upang mailigtas si Jenny kaya sinaksak niya ang kanyang sarili. Sinaniban ni Seth ang katawan ni Nick at nagpahayag ng pagmamahal kay Amunet. Ngunit nang makita ni Nick ang katawan ni Jenny, naibalik niya ang kontrol sa sarili. Ginamit ni Nick ang kapangyarihan ni Seth upang kunin ang buhay ni Amunet at ibalik ang buhay kay Jenny. Nagising si Jenny at agad na hinanap si Nick. Nakita niya itong nagtatago sa dilim. Sinabi ni Nick na lumayo siya dahil hindi niya alam kung ano na siya at ayaw niyang masaktan siya. Inamin ni Nick ang pagmamahal kay Jenny at sinabing sana nagkaroon pa sila ng mas maraming oras. Umalis si Nick bago dumating sina Henry at ang kanyang mga tauhan. Nag-usap sina Henry at Jenny tungkol sa maaaring kinaroroonan ni Nick. Ayon kay Henry, isa na siyang halimaw, ngunit ang bahagi niyang tao ay maghahanap ng lunas saan mang panig ng mundo. Sa Ehipto, naghahanda si Nick na tumungo sa disyerto patungo sa mga piramide kasama si Chris, na kanyang binuhay muli. Habang tumatawid sila sa disyerto, isang napakalaking sandstorm ang sumusunod kay Nick, patunay ng kanyang kapangyarihan. Nagsimula na ang kanyang paghahanap ng lunas. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.